Sa Pilipinas, 3 minuto makalipas sa ika-siyam ng umaga. Hello there. Good morning po. Good morning, good morning. Kumusta na ko po? Yakoy Peripangan. Welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon. Tayo po'y live sa radyo, RW, 95.1 FM at sa Facebook. Papi? Happy Tuesday! Akin na po ng Abril 2025 at 27 days bago ang national and local election. Ay baka lang nalilingat din sila, Boy Santiago, ipaalala mo, last day na ngayon sa pagbabayad naman ng buwis. Oo, yung mga nagbabayad po, especially yung income tax return, ITR. Swelduhan. Sweldo. Tayo yun. Pero kaltas na yan eh. Oo, pero kailangan i-report pa rin ng mga namumuno sa mga establishment, lalo na yung kanilang mga accountants. Correct. Wala na pong deadline na palalawigin. Ito na po. Boy Santiago, magkano ang palitan ng piso sa dolyar? 57.09. 0.40 po ang yen. 74.76 ang pound. 7.36 ang Hong Kong dollar. Canadian dollar is 41.20. Singapore dollar, 43.28. Australian dollar ni Paring Abel at Maring Lou Mendoza, 35.96. Bahrain dinar, 151.49. Saudi Real po, 15.21. 15.54 ang United Arab Emirates drum. Ang euro ni Senyor Raul Copacino, 64.63. Korean won, 0.0402. Mag-message na po kayo. Ito na yung mga connect numbers. Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595. Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Nawa'y birthday mo, ikaw ay maligayang. Magandang umaga, Gold Araw. Nanunod na aga-aga Almatayag Panlaki, Elmer Villanueva, Benji Duca Kunanan, mga suki, Margarita Guevara, kasama na si Ronald Macalino. Kaya mga idol natin, salamat po sa inyong panonood. Boyat Vergara at saka si Buboy Mercado. Ayan. Si Glo Manalang Lozano ng Mabalacat City, maagang nagpapabati para sa kanyang kamag-anak. Birthday, Mamya Rosemary Siopongco Antonio. Happy na birthday pa. At eto pa, mga suki rin natin, Noel Olalia and family, kasama na si Romula Villablanca and family ng Makabakle, City of San Fernando. Kamusta ka raw? Sabi ni Doc Froy at saka ni Carla Canlas, Ay, magagaling direktor na. ng Hospital ni Angeles. Ona. Public Yan. servant par excellence, Dr. Froy. At Papi, alam mo ba, ito ang mga kaganapan. Kapampangan ng Kenga, English siya pangasulat. Sige. Felipe Salvador, may bay siya Baliwag, Bulacan. Niyang Mayo 26, 1870. Yamig organisa. Katangawasan ng sektang relihiyon Santa Iglesia. Kiniking malapit apalit anyang 1890s. At mika tituluyang pontiff Salvador at dinggayan disipulos Mikiabela king Philippine Revolution anyang 1896. Meteya King Manila 15 April 1912. So yapin imbabasan takariting kayaldawan. Menibatan niya po Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, pamanimunan ng Rabbi Pangan Tanting ko. Abril 15 naman, 1942. Pagkaraan po ng 7 araw na paglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakarating sa Camp O'Donnell Capas, Tarlac, ang mga pinagmarchang bihag na sundalong Pilipino at Amerikano. Naglakad po ang 76,000 prisoner of wars mula Teka. prisoners of war Yan. mula Maribeles, Bataan, patungong Capas, Tarlac na tinaguriang Death March. Dahil po maraming namatay sa gutom, uhaw at sakit. 56,000 na lang ang nakarasurvive sa Death March. Meron ko ba alam na side story niyan, Boy Santiago?
Marami namatay, marami rin naman na nakaligtas. Yeah, yung iba paano nakaligtas? Yung iba po, nagtago sa mga lola natin Paano? sa kanilang mga saya. Ayun. O yung iba naman, Yung iba naman, talagang hindi na nakayanan yung paghihirap. sumakay ng tren, Batanbagun, Kenny, banda San Fernando. Hanggang dito lang naman sila sa may Santo Niño. Kaya nga, Nyame Bielo. Oo. Ito ng mga aliw, magaling lang artista, kalupa mo lo. Nagpatay-patay. Oo, nagpatay-patay. Ikaw lang ang may kaya nun. Tignan mo, mukha kang patay, pero buhay ka. Buhay na buhay. O naman. Boy Santiago, sinisi ni William Banning si President Harry S. Truman sa pagkamatay ng anak na sundalo sa Korean War. Ito po'y naganap 1950 to 1953. Kaya pinadalhan niya ito ng angry letter at isinuli ang Purple Heart Medal na ipinagkaloob sa mga bayaning sundalo. Ang liham na nagsasad ng galit at ang Purple Heart ay natagpuan sa desk ni Truman 20 years pagkatapos niyang pumanaw. Ibig sabihin, natanggap niya yung sulat, Boy Santiago, at yung isinuuling medalya ng kagitingan. O ano naman nangyari kay Mateo? Kay Mateo naman, si Mateo Bandelio ang sumulat. Ayusin mo. Bandelo. Sa Mexico at saka sa Castilla, iba yan. Si Mateo Bandelo. Hindi Bandelo. Bandelio. Sa Pilipinas lang yan. Bandelio? Bandeo. Si Mateo Bandelio. Yan. Para mo sinabi si Johnny Gallo. Ang sumulat ng plot o balangkas ng Romeo and Juliet. Okay. Ngunit si William Shakespeare ang sumulat ng plays base po sa plot ni Mateo. Ang galing Alam mo ba kung ano theme song ng Romeo and Juliet, Boy Santiago? Hindi ko natandaan. Alamin. Sige nga. Sige. Oo. May playing cards na sa Persia at India. Noon pa palang 12th century. Yun lang, 48 ang cards imbes na. Ilan ang cards ngayon sa isang deck, papi? 52 ang lang. Di ba dinagdagan, no? Parang yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Ay, basahin mo mamaya, Boy Santiago. Next week, pagbalik natin, gusto ko i-discuss mo. Yung ginawa ng Google. Ngayon, nalalaan na unti-unti. Ang West Philippine Sea, atin talaga. Kasi magulo Nung nag-aaral ka, Boy Santiago, ang tawag dyan, South China Sea. So, akala mo sa China yon. Sinasabi yung Google Map, no? Sabi niya, West Philippine Sea. Oo. Philippines, ibig sabihin, maliwanag. Nakasulat. Bati na, Boy Santiago. Ito, si Dario Cunanan, Edna Katanghal-Nabong, Richard Panganiban. Richard, pakisend mo nga yung contact number ng Good Shepherd Memorial Chapel. Bakit? Sino namatay? And then, nagtatanong kasi si Boss FDJ. Kanang yung contact number. Napakasimple niya, Boy Santiago. Pumunta ka ron, maraming sasalubong sa'yo ng mga patay. Si Renato Ocampo, magandang umaga. Buti na lang nag-message si Richard. Okay, Yun. so malaman mo. Okay. May balita ka na dyan sa tungkol sa gasolina? Good news ba? Oo, bumaba Okay. na. Karga na Malaki po. binaba. Nagkarga na nga ako Galing. Nagpinultak ba? Sagad. Huwag kang kuripot, kumikita ka. Tama lang yan. Kundi, i-announce ko kung magkano pera ng wallet mo. Bahala ka. 20. Alam ko, 20 mil. Kasi yun lang ang kasya. Papi, Ay, dito. Holy Week ngayon. Bawasan mo pagsisinungaling. Si Daniel na lang ang naniniwala sa'yo. Daniel Craig. hindi si Lori. Ito balita, dapat bigyan ng pinansyal at iba pang ayuda ang mga maliliit na negosyo gaya po ng sari-sari store, karinderya at mga nagtitinda sa palengke tuwing mataas ang presyo ng bilihin at inflation. Ito po ay iginiit ni dating senador at independent senatorial candidate Bam Aquino sa kanyang pangungumusta sa mga nanay na may-ari ng sari-sari stores. Ayon po kay Senator Aquino, napakalaki ang epekto ng inflation sa mga maliliit na negosyo na gaya ng sari-sari store at dahil lumiliit po ang kanilang kapital at espasyo para kumita. Kapag nakabalik sa Senado, isusulong ni Senator Aquino na mabigyan sila ng agarang tulong, lalo na po pagdating sa pinansyal na ayuda.
Bago pa man naging senador, tumutulong na si Aquino sa maliliit na negosyo at itinatag niya ang Happy Noy program para alalayan ang mga nanay na may sari-sari store na palaguin ang negosyo at matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Sa Senado, isinulong niya ang pagsasabatas ng Go Negosyo Act bilang principal author at sponsor para tulungan ang mga Pilipinong makapagsimula o makapagpalaki ng sariling negosyo. Ay, Boy Santiago, bukas wala tayo, di ba? Off the air, pati RW. Yes. Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday. Kailan tayo bago on the air? Sunday na yun. Ano oras? Alas 5 ng umaga. Halata hindi ka nakikinig. 4:30 pa lang, sindihan mo ng radyo mo, may music na. Tama ba ako, Daniel, o may tama ako? Laki ng tama ni Boy Santiago. Mag-warm up na si Daniel. Kaya sinasabi sa'yo, si Daniel kasi kailangan mag-ehersisyo maagang-maaga pagka-sign on. Kasi alas 2 pa siya pwede uli matulog. Tama, Daniel? May tama ka na naman. Oh. At tayo sa talakayan, kailan babalik sa Himpapawid, Papi? Sa 21. Hopefully, kasama na natin ang Spirit from Japan. Kasama na si Albert. Sige. Ano Kasi siya? pag hindi, lalayasan ko kayo. Gusto mo ng good news, Boy Santiago? Good news. Ayon sa Department of Social Welfare and Development of DSWD, sila po'y naghahanap na ng pondo para maragdagan yung pangkasalukuyang 3,000 pisong monthly food credits na ibinibigay sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program bilang bahagi po ng patuloy na paglaban sa kagutuman at food insecurity sa ating bansa. Daniel, Tagalog ba itong binabasa ko o English? Ha? English? Bakit Tagalog ang lumalabas sa dila ko? May problema ako, no? Low bat ako, no? Ay, papi, correct mo nga ako. Ba't parang English itong nasa harapan ko? Pilit ang lumalabas sa aking bibig Tagalog. Teka lang, busy yung mama. O, ganito na lang. Translate mo sa Kapampangan yung pinagsasabi ko. Tapos umuwi ka na. Busy ang mama. Nag-a-assess po daw sa implementasyon ng Walang Gutom Program para madetermina kung yung halaga at saka dalas ng pagbibigay ng food credit ay sapat pa. Ayon po sa survey, sus Mariosi po, ang dami po palang nagugutom na Pinoy, 14.4 million o 52% ng Filipino families ang nagsasabing mahirap sila. At yun naman 27.2% ang nagsasabi sila po daw ay nakakaramdam ng gutom paminsan-minsan. Ito'y sa loob po ng 3 buwan. March 15 to 30 ang ginanap na survey at ang dami raw po ng mga pamilyang mahihirap. Hindi ko pa po sinama yung mga kamukha ni Boy Santiago, nagpapanggap lang na mahirap. Pagka tinuloy mo yung Boy Santiago, sana matuluyan ka. Yan. Huwag mo kalilimutan, Boy Santiago, ang importante sa Pilipino ay nakakaraos. Ikaw ba ganun ka, papi? Binalabas, Ka lang, okay binalabas mo. Oo, pero ikalawa ka klase pangalabas nyo. Unang special child ka. Special yung pangalabas mo. Oh, alam mo kami nga madon, Daniel Rogo. Nanupata. Oy, di burida rin Pilipino. Sa ano mag-time check ka? Alas 9:16 ng habak. Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin. Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation at walang hidden charges. Para sa kanilang serbisyo, bumisita sa Battery Hub Pampanga beside San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico and Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga. Boto tayo! 1. Pero sino? 2. Pakinggan nyo! 3. Magbubukid party list! 4. Pamela, 1 magbubukid sa listahan. Pamela, 2 magbubukid, iboto nyo. Pamela, 3 magbubukid, go sa ani. Pamela, 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako, ikaw. Magbubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409.
Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan. Ngayon, Kasama niyo si Perry Pangan, Boy Santiago at si Albert in Japan and in spirit. Alam niyo po ba, may good news na naman ako sa inyo. Yung ikalawang tranche ng Wage Order RB 11125, epektibo na po bukas, April 16. Ayon po sa Department of Labor and Employment, magtataas ng daily minimum wage para sa private sector workers sa gitnang Luzon. Kasama tayo ron. 25 pesos po. Not bad. Pandagdag sa gasolina ni Daniel. Etong ating direktor sa Central Luzon, sa DOLE, si Geraldine Panlilio, ang nagsabi, yung adjustment po ay sumusuporta sa programa ng pamahalaan para na sa ganon may maitulong sa mga manggagawa maski po papano. Halos lahat ng sektor kasama po non-agriculture, agriculture at retail and service sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales at Aurora. 550 pesos po sa 6 na lalawigan under the new rates. At may karagdagang 50 pesos naman diyan sa Aurora. Yung mga agricultural workers tatanggap ng 520 sa 6 na lalawigan at 485 pesos sa Aurora. Yung nasa retail or service workers, 540 sa 6 na lalawigan at 435 sa Aurora. Yung karagdagan pong ito ay bilang susog doon sa na-implement nitong October 17, 2024 at base po ito sa konsultasyon ng labor and employer representatives. Sabi pa ni Panlilio na siya ring pinuno ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at ito'y nagpaalala sa mga employers na kayo'y mag-comply sa bagong patakaran para hindi kayo ma-penalize. At the same time, dapat manatili ang mga trabahador sa kanilang kaalaman, katuwiran, karapatan para sa new wage order. Na-issue yung wage order number R Bill 25 at ito'y na-publish noong October 1, 2024. Alam nyo, may good news, may bad news yan, siyempre. Yung good news niyan, makakaragdag mas paano. Yung bad news, kinakailangan maging productive tayo sapagkat kailangan nating mag-check up. Problem. Magkano itataas? Sabihin mo na, 200. Magkano naman ang itataas ng isda, karne, gulay, bigas, pamasahe, pati yung pan-shopping. Ay, congratulations muna dito sa ating kaibigan, si Iris J.C. Calaguas, si IC. Wow! Siya ay Assistant Secretary for Right-of-Way Acquisition for Rail and Road. Aba, teka. Alam nilang kayang-kaya ni IC ito. October, papala last year, pinag-uusapan na. Very good. Congratulations. Sa pagdating sa politika at sa karanasan, walang kaduda-duda. Overqualified. Siya po naging staff ni yumaong Congressman Tarzan Lasatin ng State Congress, nasa Congress. Siya po ang nakasama rin ni General Aaron Aquino mula 2017 hanggang 2020 para po doon sa Deputy Director General for Admin ng Philippine Drug Enforcement Agency. At si former Carmelo Tarzan Lasatin noong 1999 hanggang 2013. At siya rin po ang political strategist ng incumbent Angeles City Mayor na magiging congressman na this year, Pogi Lasatin. Ang galing, ha? Ito po isang maipagmamalaki natin sa ating lungsod dyan sa May Angeles. I see! Congrats, ha? Magpakanton ka naman. Salamat, salamat. Ba, dami pala niyang mga doctorates, ha? Okay, ha? Pasado pa doon sa 4-stage career service eligibility noong 2020 at tumanggap ng Senator
Jerry Rojas Leadership Award. Ideal candidate, si IC Calaguas. Congratulations. Ito po muna sa iba pang mga balita ngayong araw na ito. Ang Department of Public Works and Highways ay nakikipag-coordinate po sa mga local government units para sa strict compliance sapagkat alam naman natin lahat ang nangyari sa Myanmar, hindi po ba? Alam din naman natin lahat ang nangyari sa Bangkok, Thailand, kamakailan lang. Ang tinutukoy ko po, itong malalakas na lindol. Sipin mo, 7.2. Kayong mga may edad na nakamukha ko, natatandaan nyo ba yung Ruby Tower? Nagkaroon ng earthquake in August 1972 yata yun or something, pero matagal na. Hindi tayo nakahanda, hindi pa uso mga structural engineers noon. At saka ang hilig pa noon ng mga nagpapatayo ng building, nagmemenos. Dati, nung panahon mo, Daniel, gano'ng kataas ang building nung nag-aaral ka pa? Mataas na yung 10th floor, no? Ngayon, chicken na lang yun. 20 floors, 25, minamani-mani. Sapagkat alam nyo po, pagka nagkasunod-sunod, di ba, kamakailan lang, nagkaroon din ng earthquake sa Taiwan. Kung saan ka pa naman pumunta, sigurado may Pilipino. Kaya ngayon po ay wake-up call. At least tayo ay binibigyan ng pagkakataon magsipaghanda. Pero ang problema kasi sa atin, pagka lang po may nangyayari na, doon lang tayo nagkukumahog at nagsisipaghanda. Dapat po, hindi. Every day is preparedness and a lot of prayers. Pati yung mga batang mga nag-aaral. Tuloy-tuloy lang yung paalala. Ano yung nakalagay doon sa ano yun? Duck. Yung ano, magtago ka sa mga mesa na medyo matatag ng konti. Huwag ka magpapanik. Magdasal ka. Huwag kang gagamit ng elevator. Huwag kang makikipagtulakan. Huwag kang makikipag-unahan. Baka mamaya hindi ka namatay sa earthquake, nadaganan ka na naman ng 10 tao, nakasinlaki ni Daniel, abay ka, wawa ka. Ganito po lang ang gagawin natin. Hindi natin alam kung kailan yung eksaktong petsa at oras at araw. Ang siguradong alam lang natin, nakahanda ba tayo? Parang sa tag-ulan lang po yan. Kung ang mga bahay nyo ay sira-sira na po ang bubong, o kaya po may malaking puno na may edad na po, nasa tapat po ninyo. Pagka po bumagyo ng malakas na may kasamang hangin, o kaya po yun nga, nag-earthquake, problem. Kamukha ngayon, minsan sinasabi nila, Ma'am Perry, bakit wala namang ulan? Pero, merong mga pagbaha, merong mga landslide. Kasi po, sa mga naunang mga pagkakataon, lumambot na po yung lupa. Kaya konting ulan lang, pagka po dumausdos yan, lalo na sa mga slope ng mga bundok, babagsak at babagsak po yan. Maniwala kayo't hindi. Lalo na yung mga nakatira doon sa tinatawag na dinadaanan po ng pagguho ng lupa. Yung mga nasa bundok, ay patuloy pong kinakalbo yung mga bundok. 3 lang pong nakikinabang, 3 po naman pong napeperwisyo. Kaya sinabi ni Secretary Manuel Banoan ng DPWH na gumagawa na ng mga kaparaanan at pagpapaalala ang DPWH sa mga buildings, partikular yung mga public infra at pag-aari ng gobyerno. Checkin yung integrity ng building. Yun naman mga local government units, mga mayors, governors, kailangan mag-enforce ng strict compliance doon sa tinatawag na seismic resilience parameters, partikular sa mga high-rise buildings na itinatayo sa inyong jurisdiction. Pero isa ngayon, alam mo yung McDonald's sa may Dao, Daniel, yung katapat nun may building na pagkataas-taas, kung hindi ako nagkakamali, yun ang pinaka-tallest sa Mabalacat. Nakausap po yung kaibigan ko si Cesar Reyes ng Dalian. Ang dami palang kwarto nun. Galingan nyo po huwag kayong magmemenos. Kasi yung kamemenos ninyo, maaalis din po sa inyo yung konting menos, baka maperiwisyo pa kayo. Pagka hindi nyo po inayos yung structural integrity kung tawagin sa mga building.
At kumpiyansa naman si Bunuan na yung mga private buildings sa ating bansa ay itinayo with quite conservative design requirements upang na sa ganon makayanan. Wag naman po sana ang 7.8 magnitude na lindol. If it comes, we don't know when. We can only have prayers. We can only have preparations. And God will take care of the rest. Huwag niyo pong kalilimutan. As to what time, where, and when, nobody knows. Do you know? Let me know. At mamaya, alamin mo yung mga nag-message sa atin, ha? Ako po muna kasi si Boy Santiago, meron nilang official business na lalakarin. Kayo po ba nagtatanong? Ano ba ang kalagayan o taya ng panahon, Mr. Perry? Fair weather po and isolated rain showers ang mananaig sa karamihan ng mga bahagi ng Pinas. Yun naman 5 area po ay expected na magkakaroon po ng lampas sa 40 ang temperatura. Heat index po kung tawagin yan. Parang nasusunog ka ang balat at the same time ang init-init pati yung inihinga mo. At saka yung iboblow mo galing sa bunganga mo. Mainit. Ito po ay nasa 43 degrees Celsius, Sangli Point, Cavite, Puerto Princesa City, Palawan, Virac, Catanduanes, Dumangas dyan sa Iloilo, at La Granja sa La Carlota, Negros Occidental. Ito ay ayon kay weather forecaster Chanel Dominguez sa kanilang alas 5 ng umagang bulletin from Pag-asa. So 42 degrees to 51 degrees ang mainit na mainit. Kaya kayo po umiwas sa ganong klaseng init. If you have to go under the heat of the sun, dala kayo ng payong, dala kayo ng sombrero, and please keep hydrated. Yun namang easterlies, eto po, ay nasa Northern Luzon naman, magpapaulan sa Batanes, Cagayan, and Apayao. Pero ako, I would rather na merong konting ulan kaysa dito sa sobrang init. Kung mataas ang presyo ninyo, huwag mo na kayo maglalabas ng bahay. Stay put. Napansin mo rin ba yun, Daniel? Kahit na yung hangin lumalabas sa electric fan, mainit. O, di ba? Tsaka expect nyo na po, ha? Baka mamaya, malta presyon kayo sa presyo ng kuryente ninyo. Tataas at tataas po yan sapagkat yung konsumo nyo dati ay hindi po pareho ngayon. Babalik agad ang talakayan, oras sa Pilipinas, alas 9:30. Ning bale at ning balen. Nanay Party List. Number 38 sa balota. This political advertisement is paid for and by Nanay Party List, Phoenix Gasoline Station, Olongapo, Gapan Road, Purok 2, Concepcion, Lubao, Pampanga. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa. Kanina ka. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy na birthday pa para kay Brian Jason Mercades ng Ford Tarlac. Duenero Justin De Leon, Mazda, Cabanatuan. Gio Andre Lubo,
Corporate Guarantee, City of San Fernando, Pampanga. Jonah Maniti, Car World, Pampanga. Michelle Ann Vinluan, Car World, Tarlac. Happy na, birthday pa. At ito yung pinababati kanina ni Glo Manalang Lozano ng Mabalacat City. Pakibati po yung pinsan ko, Rosemary Shopongko Antonio. Happy birthday. Congratulations sa mga may birthday. Sana'y mabuhay kayo hanggang gusto nyo. At magpakanton kayo. O kaya bihon. Kung wala talaga, sotanghon na lang. Aba, ito pala ang kapatid ni malapit ng maging municipal councilor ng Mexico na si Councilor Ariel Bonus. Yung kapatid niya, si Maria Veniel Bonus Bungay. Aba, doktora na. Hello, happy listening po. Engineer Benigno Bonus, congratulations ha. Anak nyo, doktora na pala. Ayos ha, sa kompleto na kayo ha. Architect, kayo engineer, yung anak nyo, doktor. At sana marami pa kayong mga matulungan sa mga taga Mexico. Ricky Lopez Tadeo, meron pinadala sa atin at babasahin natin to. Ang kanyang dasal, ang sabi, Dear God, thank you for the gift of life and for the beauty and wonder of this world. Help us to be present in its moment, to appreciate the simple joys and to find contentment in all circumstances. Guide us toward a life filled with purpose and meaning, and grant me the strength to overcome any obstacles that may arise. May I always remember your love and blessings, and may I be a source of your joy and peace to those around us. Amen. Because we are only tourists in this world. Tama po yun. Wala po tayong permanent visa. Temporary lang po. Ay, may good news ako. Kasasabi lang sa akin kanina ni Engineer Daniel Liauder. Tayo po pala ay pwede na rin masubaybayan sa YouTube. Is that correct? Ito po yung mga nagpapadala sa atin ng mga komento. Halimbawa po si Ian Jim Gonzalez. Good morning, Talakayan. Crystal Relos, good morning. Alma Tayag Panlaki, Holy Tuesday po, Talakayan ngayon. Sige, taas mo pa, mabasa natin. O, Elber Villanueva, ang ating suki. Good morning. Isa ka na, wala si Boy Santiago, kaya ako muna pagtsagaan niyo ha. Ito, si Benji Dungka Kunanan ng Winnipeg sa Canada. Good morning. Happy Holy Tuesday and God bless po. O, si Gold Araw, binati na ni Papi kanina. Margarita Guevara, hello. O, kumusta raw si Boy? May nilakad po. Si Albert naman, hindi po nilakad, dilipad. Nasa Japan pa po. Si Ronald Macalino, good morning mga idol. Thank you. Dario Kunanan says, Blessed Holy Tuesday. Edna Katanghal Nabong, good morning. Renato Ocampo, good morning po. Deng Laos Paule, good morning Talakayan. God bless you. Jason Pascali, Maya Payawak po. Galing no? Apelido palang ulam na, Pascali. Richard Panganiban, ba, yayamanin ang dating ha. Boy Santiago, eto raw ang cellphone o contact number. Sulat mo sa papel, tapos ibigay mo kay Alice. Sabihin mo, itawag niya kay FDJ. Ha? Para nag-public service ka na back to back. O, Papi, kung nakikinig ka ngayon, 045-961-3474. PLDT yun, no? Landline yan, malamang. Okay? O, ulitin ko, Papi, ha? 045-961-3474. Nakuha mo na? Alright. Ito pa yung mga iba. Ito si Noli Lorega. Good morning. Okay. Itong si Consiel Nat Gopez na Santa Rita, walang katalo-talo yan. Oy, Consiel Nat, yayain mo nga si Mayor Galo. Sabihin mo, kausapin natin. Gusto nating malaman yung mga plano dyan sa Santa Rita. Oh, baka po hindi flyover yung sinasabi nyo, Ginoon Jason Pascali. Ang tingin ko po dyan sa may dao, parang, kunyan yung kamukha nung nasa SM Clark po. Hindi, anong tawag na pedestrian? Yung aakyat ka. Ganon. Yung overpass po. Opo. Yun po yung may malapit sa McDonald's, hindi po ba? Ay, si Maring Divine Tulio, ang beloved mother ni Councilor Tulio ng Guagua at asawa ni Paring Joe Tulio.
Jody Hugilon, Maya Payabak Keka, Reynan Tansyo, good morning. Si Louie, ano pangalan balik mo nga? Louie, bago kay Reynan. Ayun. Okay. Marines ko na ng Hazel, nasa Amerika yan. Sabi niya, Tamperi, sabi niya, good morning po. Ito, si Luisa. Solo flight kayo po. Opo, likuwanak po siya nagliboy Santiago. Po pangad di banta magbalik po. Wala rin pangad di no, magbalik. Panyendido pang kandila. Alright. Belated happy birthday kano, kangatsing minyang, pamintuan. Happy birthday po. Ito po yung dating First Lady ng Angeles. Asawa ni dating mayor na ngayon ay CDC chairman pa rin, Ed Pamintuan. Alright. Dumako naman tayo dito sa iba pang mga balita natin. Kasi po, inuulit ko yung panawagan at balita ng COMELEC. Yung pong ating mga mahal sa buhay na nasa abroad. Nagagamit po ng internet voting. Mag-enroll na po kayo. Para po sa purpose na ito sa inyong mga gadgets until May 7 po, ayon sa COMELEC. Sa isang interview kay COMELEC Chair George Garcia, sinabi niya na yung mga registered voters na gustong gumamit ng bagong moda ng pagboto or the online voting and counting system sa 77 Philippine embassies and Philippine Consulates General ay pwede na pong bumisita sa COMELEC. Enrollment po hanggang May 7 para makapag-participate kayo sa internet voting. Tsaka para hindi nyo masyadong mamiss ang Pilipinas. After all, pag-uwi nyo, yung mga mahahalal, yung pa rin ang gugobyerno sa inyo, might as well be active participants po. Sinabi po na mayroong 55,000 na Filipinos abroad ang nakapag-enroll para maka-avail sa internet voting. Sabi pa ni Garcia, hindi pwedeng i-reveal yung mga number ng mga nakaboto na. Huwag po, dahil data privacy po yun. At saka yun ang karapatan at katungkulan ni Juan de la Cruz na iboto kung sino yung kursunada. Yung pong makatutulong sa ating mga mamamayang Pilipino, yun ang iboto nyo. Huwag yung pogi lang, nakamayan lang kayo, nabigyan lang ng kayo, hindi ko maalam kung ano ibinigay, napakapanatiko nyo na po. Sayaw at sa gusto nyo, kahit sinong manalo, magtatrabaho pa rin kayo. May tama ba ako? O di po ba? Tsaka isang araw lang po yan. Huwag mainit ang ulo. Ba't kayo nagpapakapanatiko, nagpapakamatay ko sa isang politiko? Baka hindi man niya alam yan O di ba? O ngayon, halimbawa, binili kayo ngayon. Pagdating ng pangangailangan, babalikan nyo. Alam nyo yung sasagot. Ba't teka po, naka-advance na po ako sa inyo Binili ko na po kayo Bawiin ko po muna. Okay? Kita-kita po after 3 years. Di ba? Kawawa kayo. Magsikay lang, magsumikap. Pero hindi ko sinasabi, huwag nyo tanggapin. Binigay ho yan Tapos gamitin nyo na lang sa medyo maganda tamang paraan. Pamigay nyo rin. Kasi po 24/7 pala yung internet voting para mas convenient po sa mga botante. Kasi po, ayaw nila na magkasabay-sabay din yung pasok ng inyong mga boto. So habang may panahon kayo, halimbawa, day off nyo. Di ba iba-iba naman ang mga time zone sa iba't ibang mga lugar. Ang internet voting at 24/7. O by the way, nauulit ko lang po sa May 12, maaga pong bubuksan ang mga presinto para sa mga kagaya ko. Lahat po ng senior citizen o mga tao may kapansanan po ay maaga po kayong boboto. At sinisikap po ng COMELEC na huwag ilalagay ang inyong mga voting precincts sa mga matataas na building na hindi na kayo makaakyat, na hindi na kayo kailangan makarating pa na may alalay. Paano nyo iaakit halimbawa yung wheelchair nyo? Hindi ho ba? Siyempre gusto nyo bumoto. Katungkulan nyo yun responsibilidad nyo. Pero paano nyo gagawin yun kung handicap kayo? Kaya pakiusap po sa ating mga tiga-COMELEC, make it easy, make it accessible, and most of all, bago ho kayo pumunta sa presinto, magpatulong po kayo sa membro ng inyong pamilya para malaan nyo na po kaagad kung saan po kayo naka-assign. Now, sabi ng COMELEC, pinadala namin ng notice sa pamamagitan ng Correo or what. Ngayon, alamin nyo rin po bago magmayo
natanggap niyo po ba yung notice galing sa COMELEC? Doon po yata sinasabi, pangalan, presinto, at saka kusambayan. Hindi po kamukha nung panahon ni Boy Santiago, 1 linggo na, hindi mo pa alam kung sino nanalo. Kaya marami nagdududa. Ay, naku ika. Dinudoktor pa yan. Kaya wala pa resulta. Ngayon, sabi ni COMELEC, basta walang abirya. Abay, yung gabi lang pagkatas ng eleksyon, may resulta na. Lalo na sa lokal. Kasi everybody knows everybody in the locals. For kamukha halimbawa, sa Smuan dito sa atin sa Pampanga. Abay, botohan ng umaga, baka mamayang hapon lang, alam na. Kukunti lang po. Well, for a place like San Fernando, yun, medyo matagal-tagal. Angeles for that matter, o kaya yung Mabalacat City. But the rest, kayang-kaya po yan. Isipin mo, magsisimula pala itong pagboto alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At 1.321 million Filipino voters abroad ang nasa tansya ng COMELEC. National positions lang po, by the way. Hindi po boboto ng mayor, governor, congressman. Ang iboboto lang po ng ating mga overseas Filipino voters, yun pong national positions. Meaning, 12 senators and 1 party list group. Yun lang po Sa madali po, kumbaga, 13 lang. Kung gusto nyo ng 12. Kung 6 lang ang napupusuan nyo, so be it. Okay lang po yan. Pero nandun na rin lamang kayo. Pakapiliin yung maigi. Gusto nyo, bigyan ko kayong tip. Ako kasi, baski nakilala kong lahat, yung mga humahabol. Although not personally, but some, meron ako mga nililista dahan-dahan. Meron ako napili, 3. Para sa senatorials. May mga letter A. Ang mga pangalan o apelyido. Okay? Bago May 12, i-reveal ko sa inyo ng dahan-dahan. Pero pabulong lang. Huwag nyo ipagsabi. Ito ang ipagsabi nyo. 9:45 na sa Pilipinas. Lunes malinis. Lunes malinis. Kalikasan ang lahat ating pagkulang. Sama-sama tayo sa pagbabago't lakas. Atin na basura, may bagong buhay. Sa bawat upuan, may aral na taglay. Lunes Malinis, magbibigay daan sa luntiang kalikasan at magandang kinabukasan. Lunes na malinis, magbibigay daan. Lunes Malinis, a corporate social responsibility project of EcoProtect Management Corporation. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon. Tuloy-tuloy lang tayo. Ako po si Perry Pangan. Pagtiyagahan nyo na po, please. Bukas po, wala tayo sa Himpapawid, Okay? Medyo rest day po natin. At saka sa Thursday, well, actually, bukas pa lang ng 12 noontime. Off the air na po, RW. Meron mga tinatawag na annual traditional maintenance. Okay? Sa linggo na po siya maririnig at 5 o'clock in the morning, pero 4:30 pa lang may music na po. Yung mga nagpapabati pa po sa atin, ipadala nyo na po at ito yung ating bibigyan daan para po natin mabasa sa Himpapawid at mabigyan po ng pagkakataon. Aba, ito ang aking kamag-anak, Engineer Almer Miranda. DE, good morning and happy Easter at sa pamilya mo. Mrs. Miranda, good morning po at sa inyong mga anak. Ito isa sa mga pinakagwapo sa Arayat. Pagdating ng panahon, pagka naisipan niyang kumandidato, mananalo ito. Mabait at kagalang-galang. Engineer Almer Miranda. Ay, siyempre naman, hindi magpapatalo itong DE dyan sa May 3rd, itong si D. Arnold Ocampo ng Condena,
tiga Arayat din. And Magalang. Itong teritoryo ni Arnold. Tama ba ako, Almer? Aba, may naghahanap kay Boy. Tignan mo nga naman. May naghahanap. Nasaan si Boy? Alam mo kung sino nag-text? Siya rin. Para masabi ko lang naghahanap. Alright. Meron siyang nilakad daw na napakahalaga daw. At sinabi ko, huwag siya maglalakad. Matatagalan at mainit. Sumakay siya. Siya nagsabi kanina, fuel tank niya raw yung kanyang sasakyan sapagkat mura ang gasolina. Ayos Eto na ngayon. Eto na. Eto. Ayaw mo yata. Good news po ito para sa lahat ng Pilipino. Sana po tuloy-tuloy na ito. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, yung ginawang global recognition o pagkilala ng malawakan sa West Philippine Sea ang nagsasabi na ito'y atin. Ito'y panalo. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino. Isa lang ibig sabihin nito all along. Talagang dapat nating ipagtanggol kahit anong mangyari. Sabi nila, paano natin may ipagtatanggol? Peri, maliit na bansa lang tayo. Pilipinas versus China. Huwag po kayong maniwalang gigirahin tayo ng China. Huwag po. Dasal po ang kailangan natin. Alam nyo kung bakit din tayo gigirahin ng China? Alam nyo? Sabihin ko na. Game na. Kalahati ng mga Pilipino, Chinese ano kayo? Correct o correct? Yung iba naging Filipino citizen, yung iba half Chinese, half Filipino, yung iba, yung mga roots nila nanggaling sa mainland China. Tignan niyo mga katabi niyo, mga kilala niyo. Sino mga nangunguna sa mga negosyo sa Pilipinas? Nung araw, nung ako'y bata pa, ang apelido ng mga Chinese, pahabaan. Noon yun. Ano yung mga mahabang apelido? Ko Huang Ko, Tan Wakyo, Gok Kong Wei, etc., etc. Tapos naging paiksian. Okay? Tatlo na lang letra. Ku, si Charlie, K-O-O yun. Ko, K-O-H yun. Tan, tatlo na lang. Ngayon paiksian na lang. Dalawa na lang din. Sila pa rin ng mayaman. May-ari ng SM. Ano apelido? C. Ano yung C niya? SY. Tama? May-ari ng Metrobank. Hindi mo maisip. Yan ang sinasabi ko sa'yo. T. TY. Thank you. May mga kilala pa kayo dyan, di ba, na apelido, na napaka-iksi na lang po ngayon. The shorter, the richer. That's reality. Ngayon, kung sinasabi ng Google na itong West Philippine Sea ay hindi tinatawag na South China Sea, then this is a legacy for Generation Z, Alpha, and even Beta, ayon kay Tolentino. Sensya na kayo, hindi na ako maalam sino bang nasa age bracket ng Gen Z? Sino nasa Alpha at Beta? Ikaw ba, nasaan ka dito? Hindi mo alam? Millennial. Matuwa na ka na Millennial ka pa Si Tolentino ang principal author ng Philippine Maritime Zones Act. At sinabi niya na itong WPS o West Philippine Sea at saka yung talampas ng Pilipinas. Ito yung tinatawag na Benham Rice. Checkin nyo kayong mga techie sa mga gadgets. Very, very rich ito in resources. Mula sa seafoods hanggang sa mga yamang dagat na pakikinabangan. Siguro that's the reasons kung bakit tayo tantanan ng Pilipinas. Balik po natin ang kasaysayan. Ilang lahi na po ba ang sumakop sa atin? Hindi pa po kayo nabubuhay at ako hindi pa rin noon. Ilang daang taon po rito ang Kastila. Hindi man tayo naubos. Dumating po noon pa ang mga Amerikano. Hindi rin tayo naubos. Binisita rin tayo ng Hapon. Hindi rin po tayo naubos. Dumating din po rito sa ating bansa ang mga Pogo. Hindi rin po tayo naubos. Buhay pa po tayo. So therefore, the Philippines is not only fertile in cultural heritages, not only fertile with talents, and not only fertile ang ating mga kalupaan. Kahit nga po, sabi nga nila, umipot lang daw yung ibon. Tutubo. Yung binhi o yung buto. Sa Pilipinas lang yan. And we have a wonderful country, no matter how small. Can you imagine? Nasaan yung mga pangalan ng ating mga isla? Depende, high tide o low tide. Hindi po ba? Sana po may natutunan kayo ngayong araw na ito
Sayang lang, kinakapos daw ako ng oras eh. Nabitin pa po ako neto. Magkita-kita tayo sa April 21 kung may awa ang Diyos. Mag-ingat po kayo lagi, ha? Ito ang ating dasal. O aming Diyos, tulungan niyo po kaming may padama ang inyong pagmamahal sa iba kung paano niyo kami minahal. At sana po, itong mahal na araw na ito ay magsilbing araw hindi lang na lakwatsa, hindi lang ng pasyal, hindi lang ng pahinga, kundi ng pagninilay-nilay, pagpapasalamat sa inyo, amin Diyos. Pagmamahal sa kapwa-tao, pagtutulungan, lagi ko nga pong sinasabi, ang kayamanan ninyo, material man o espiritual, hanggang sa lupa lang yan. Pag namatay ka po ng Lunes, lahat ng kayamanan mo, lupa, alahas, pera, stocks and what have you, hindi na po sa inyo yan. Pati po yung abuloy. Kaya habang kayo nabubuhay at alam nyo pa, gumawa kayo ng matino. Please. Ako po'y Peripangan sa pangalan po ni Albert Lacanlale, sa pangalan din po ni Boy Santiago at ni Daniel Lauder, aka Lori. Ito ang ating Kapampangan word. Ingamano Kapampangan ngeni, kuluran. Wrinkle, crease, like dito po. Magkulur, kulurot nga na kuluran niya pala ito. Ako po'y Peripangan, sasabing dakala salamat at yung akin laging sinasabi mula kay Saint Camille. Think well, speak well, do well. Bye. You